Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Chacha po ito at si Maricel Halili dito po sa True FM. Secretary, may mga balita po na after nung sunod-sunod na big time oil price hike, by next week daw po malaki ang tsansa na bababa ang presyo. Medyo nalito at nagulat lang kami kasi last time nakapanood po ako kahit papano nung hearing na nangyari sa Kamara. Kayo po mismo ang nagsabi na mukhang it will take months bago bumaba yung presyo ng krudo dito sa Pilipinas dahil hindi naman din basta-basta yung pagsasaayos ng mga facilities na tinamaan po nitong gera. Pero ano po talaga ang katotohanan? Medyo makakahinga na po ba kami sa dagdag presyo next week? Alam mo, si Trump lang sila nakakaalam niyan. It's a situation na out of our control, ano. Kaya medyo ano talaga ang the major factor or probably the only factor here na makaka-determine whether aakyat or bababa kung ano yung gagawin ng US, Iran, tsaka Israel. Why did kasi kahit anong ginagawa nila kung halimbawa ceasefire tayo ng 2 weeks. So nung in-announce yan, bumababa yung presyo, pero ngayon may nabalita na naman tayo, may sinira na naman sila doon. So baka mag-akyat ulit, ano? So, depende po yan kung anong ginagawa nila. Kasi nagre-react ang market, nagre-react yung presyo. Depende kung ano yung ginagawa ng US, Iran, at Israel. Now, on our side, nare-reflect ka agad yan kasi import lang tayo ng import. Ito po yung namana natin po sa lahat po ng mga batas na in place diyan. Yun po yung rules natin. We import and we depend on the prices on the international price. So, ngayon po, ang tanong diyan kung kailan ba bababa? Hindi ko po alam hanggang malaman natin po kung anong iniisip po ng presidente ng Estados Unidos. But if it stops, the war stops today, then it can slowly go down, pero hindi po ganun kababa at ganun kabilis. In 1 month po, nag-increase tayo to 150, from 60 pesos to 150, isang buwan lang. Pero ito po ay pagbaba. Ang assessment ko po hindi ganun kabilis kasi marami silang nasira na facilities, marami po silang na-disrupt na operations ng oil companies. Kaya talagang hindi ganun kabilis ang adjustment nito. And it will take months, not just weeks, it will take months talaga. Oo. So, Secretary, itong first 3 trading days dyan sa Mine of Platte, Singapore, kung saan binabantayan din po natin yan, kahit pa bumaba yun sa mga susunod pang 2 araw bago po ang susunod na linggo, hindi pa rin natin talaga sigurado ang magiging presyohan by Tuesday. No, the Mine of Platte yun yung basis natin. Yes po. Doon natin yung average for 5 days. Oo. And then we reflect the adjustment on the following week. Ano? Yes, oo. Pero yung Mine of Platte din, and also the diesel price, doon tayo nagbe-base sa international market. So, ang Mine of Platte, pag tinitignan mo, sharp increase, pero yung pagbaba niya pa konti-konti. So, hopefully, if Mine of Platte keeps going down and down, then that will be reflected po sa presyo natin. Hindi po natin controlled So, we wait for the averaging of the 5-day average of the Mine of Platte and yung Dubai crude oil or yung diesel na presyo. And then that will be reflected po kung ano po ang bili natin ng crudo ngayon. So, aantayin po natin yung 2 pang araw. Kung sakali, hindi rin tayo sigurado, no, ma'am, kung magkano, kung may rollback ba next week, kung tuloy yan? Parang ang most of the indications are may bawasan. Okay. But ayoko lang kasi baka speculative Baka umasa ang mga tao kasi we don't know. Like the trend now, parang nabawasan na siya yung presyo. Pero we don't know if from habang nag-i-interview kayo, baka may nangyari ulit doon at bigla namang umakyat. Kaya ayoko rin na we just have to be very truthful about this. This is not something that we control. Ito po, we are really dependent on the actions of the US, Israel, and Iran for that matter. Totally understandable, Secretary Sharon Garin. Hindi